Magandang umaga po. Ako po si Ellie Rose. Ang kwento ko pong ito ay karanasan ko noong nasa high school pa lang po ako. Taga Mindoro po ako, bunsong anak ng mag-asawang taong simbahan. Parang kami po ang ginawang caretaker ng kapilya na pinagawa ng kaibigang balikbayan ng mama ko. Pinagawa iyon simula ng tamaan ng bagyo ang lugar namin. Marami din ang namatay dahil sa baha at hindi na nakita ang iba. Araw-araw namin nililinisan ng kapilya dahil may mga nagnonobena din tuwing alas 6 ng gabi. Kapag linggo naman ay pinapalitan namin ang mga bulaklak para sa misa. At kapag Biyernes naman ay pinagtitirik namin ng kandila ang mga kabarangay namin na namayapa na. Ako po ang nakatoka sa pagbabantay ng kandila. Ayaw po kasi ni mama na iwan ko ang kandila na hindi pa nauubos. Simula kasi ipagawa ang kapilya ay ako na ang gumagawa na nun. At kapag dumadating na ang petsa ng maganap ang malakas na bagyo, ay nag-iiba na ang simoy ng hangin. Kapag nagsisindi ako ng kandila, sa tingin ko ay masyadong lumalaki ang apoy at sa mga sulok ng mata ko ay parang may mga aninong padaan-daan, lalo na kapag mag-isa lang ako sa kapilya at lumalapit sila sa mga kandila na parang tuwang-tuwa sila sa mga ilaw mula rito. Ang totoo po kasi niyan ay bukas ang third eye ko, kaya nakakakita ako ng ligaw na mga kaluluwa. Minsan pa nga ay naranasan ko din makakita ng parang mga batang nagtatakbuhan at mga mahinang iyak ng mga kaluluwa. Nakakapangilabot po ang mga naririnig ko na iyon at mabalik ang alaala ng malakas na bagyo. Sinabi ko po yun sa mama ko. Ang sabi naman niya ay ang mga kamag-anak kasi ng mga namatay ay itinigil ang pagtitirik ng mga kandila, lalo na at sumasapit ang anniversary ng kamatayan nila. At imbes na matakot daw ako ay kaawaan ko ang mga nakikita ko. Dahil hindi pa raw nakakalagpas ang mga kaluluwa nila. Kaya sa bawat pagtitirik ko po ng kandila ay napapaluha ako at naalala ko ang pangyayari noong hinagupit ng bagyo ang bayan namin. Ang bahay namin ay medyo mataas pero inabot pa din ng baha, kaya umakyat na lang kami sa bubong nun. Pasalamat na lang talaga kami at nakaligtas kami sa bagyo. Nirescue kami ng mga Coast Guard habang ang ibang kababayan namin noon ay naanod na ng matinding baha at hindi na sila nakita pa. Ang iba rin doon ay mga malalayo naming kamag-anak. Nung una ay hindi ko alam na bukas ang third eye ko. Kaya nagtataka ako kung bakit ako kinikilabutan at nakakakita ng mga kaluluwa. Hanggang sa pinatingin ako sa albularyo, kaya nalaman namin na bukas pala ang third eye ko. Isang beses pa noong araw ng mga patay ay maaga akong pinagtirik ng kandila ng mama ko. Pinuksan lang ni Papa ang simbahan at iniwan ako saglit dahil pupunta siya ng bayan. Habang natitirik ako ng kandila ay nanlalaki ang ulo ko at nagtayuan ang mga balahibo. Alam ko na may kaluluwa akong katabi ng oras na iyon dahil hindi ko naman nararanasan iyon sa simpleng araw lang. Ayoko na sa ganung pakiramdam, kaya nagsabi na rin ako sa mama ko na ayoko na rin magtirik ng mga kandila para sa mga kaluluwa. Ninenervyos na rin ako kahit sa ihip ng hangin. Pakiramdam ko ay may bigla na lang lilitaw sa harap ko na multo. Kaya sinabi ni mama na siya na lang daw ang bahalang magtirik ng mga kandila para sa mga namatay. Hindi na rin muna ako sumasama sa kapilya nun para maglinis, pero parang may nagalit sa akin dahil sa ginawa ko. Isang beses noon, ginabi na ako ng uwi dahil gumawa pa kami ng project. Nilalakad ko lang papasok sa barangay namin nang may sumabay sa akin na matandang babae na may malaking balat sa muka. Nagulat ako dahil biglang nasa likuran ko na siya agad, pero nilampasan niya ako at sabay sabi na kandila lang daw
ipinagdadamot ko pa sa kanila. Nagulat ako sa sinabing yun ng matanda at kinilabutan na rin dahil pagtingin ko ulit sa matanda ay wala na siya kahit saang dako-dako ako tumingin. Maya-maya lang ay lumakas ang hangin na parang uulan kaya napatakbo na ako. Pagdating ko sa bahay ay sinabi ko yun kay mama. Nakita ko sa mukha ni mama ang takot. Sinabi niya sa akin na siguro ang matandang yun daw ay isa sa mga kabarangay namin na nawala at nagparamdam sa akin dahil itinigil ko na ang pagtitirik ng kandila. Dahil sa nangyaring iyon ay bumalik na ulit ako sa kapilya para gawin ulit ang nakasanayan ko dahil bigla akong nakaramdam ng lungkot sa mga namayapa naming kabarangay. Kamusta po? Ako po si Janice. 5 po kaming magkakapatid. 3 lalaki at 2 kaming babae ng ate ko. Pero may pagka-boyish po ako. Bunso nga rin po pala ako. Halos karamihan po ng barkada ko ay lalaki. Hindi ko po alam pero kahit binibilhan ako ng nanay ko ng mga damit pambabae ay mga malalaking t-shirt pa rin ang gusto kong suotin. Tinanggap naman din ng magulang ko kung ano ang gusto ko sa katagalan. Ang kwento ko po ay nangyari mga 5 taon na ang nakakalipas. Araw ng Undas nun. Taon-taon dumadalaw sila nanay sa puntod ng lola ko sa may malapit na sementeryo sa amin. Saglit lang akong sumasama sa kanila. Pagkatapos ay maglilibot na kami ng mga barkada ko sa buong sementeryo para kumuha ng mga naiiwan na kandila. Minsan ay napapagalitan din kami dahil ang ibang kandilang hindi pa natutunaw ay kinukuha na namin. Maloko talaga din kami nun. Hanggang isang beses ay sadyang may mga nilalang na mapagbiro na hindi nakikita ng mga tao. Habang abala kami sa sulok sa pagbibilog ng mga kandilang nakuha namin ay may lumapit sa amin na isang batang lalaki na halos kaedad ko lang noon. Medyo may kapayatan siya. Ang sabi niya nun, huwag daw kaming pumasok sa loob ng malaking mausoleo. Naiwan lang daw na nakabukas ng may-ari yun. Dahil medyo maloko nga ako nun, kaya sinabi ko sa bata na pag umalis siya ay kukunin ko ang mga kandila sa loob ng mausoleo. Malalaki pa naman at magaganda. Mukhang pangmayaman talaga ang mga kandila. Sa sinabi kong iyon ay nag-iba ang itsura ng mukha ng bata. Nagalit siya sa akin. Kaya sinabi ko na nagbibiro lang ako at ayoko nang may kaaway. Kaya sumusunod na lang siya sa akin at marami siyang tanong. Humiwalay na ako ng daan sa mga barkada ko para mas marami akong makuhang tunaw na kandila. Minadali ko na rin ang pagkuha dahil baka magsara na ang pinagbebentahan namin ng mga kandila. Medyo malaki-laki din ang bigayan doon. Abala rin ako sa pagkuha nang mapansin ko na nasa likod ko pa pala ang bata. Pero hindi na siya nagsasalita. Tinanong ko pa kung saan siya nakatira pero wala akong narinig na sagot sa kanya. Maya-maya pa ay narinig ko siyang umiiyak ng mahina. Tinanong ko din kung gusto na ba niyang umuwi at ihahatid ko kung saan siya nakatira. Pero nagulat ako sa sagot niya. Hindi man lang daw siya dinadalaw ng mga magulang niya. Ang tita lang daw niya ang nagdala ng mga kandila at bulaklak sa kanya. Napatigil naman ako sa pagbibilog ng mga kandila at parang kinilabutan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam, parang gusto ko nang tumakbo ng oras na yon. Parang nag-iba rin kasi ang boses niya.
Yun bang akala mo ay nasa loob ng drum na parang may echo? Dahan-dahan ko din siyang nilingon pero pagtingin ko ay wala na siya. Mas lalong tumindig ang balahibo ko dahil hindi siya agad pwedeng makaalis nang hindi ko napapansin. At segundo lang bago ako lumingon pero wala na agad siya. Kaya tumakbo agad ako para hanapin ang mga barkada ko. Sinabi ko iyon sa kanila pero pinagtawanan nila ako. Paano daw magkakamulto? May mga tao pa sa sementeryo. Kaya binaliwala ko na lang iyon at nagpatuloy na kami sa paghahanap ng mga kandila. Hanggang sa makarating kami sa sinasabing musileo na sinabi ng bata na nakausap ko. Pumasok kami doon dahil nakabukas pa rin. Nang makita ko ang picture na nasa ibabaw ng puntod ay bigla kong inaya ang mga barkada ko na huwag na namin galawin ang mga kandila. Sobrang takot ko ng mga oras na yon dahil ang batang nakausap at ang batang nasa picture ay iisa. Totoo pala ang sinabi niya sa akin na hindi siya dinalaw ng magulang niya at kaya pala bigla siyang nawala sa tabi ko ay dahil isa na siyang multo. Hello po, ako po si Jenaline. Dati po akong altar server sa simbahan sa lugar namin sa Quezon. Hindi ko na po babanggitin kung saan dahil baka katakutan lang ng mga kalugar namin. Ngayon nga po pala ay nandito na ako sa Manila. Graduating college student na po ako. Tumigil lang po ako sa pag-altar server nung kailangan ko nang mag-aral ng college. Lahat halos sa pamilya namin ay naglilingkod sa simbahan. Magmula sa lola ko. Kaya lang ngayon ay hindi na niya kayang maglingkod sa simbahan dahil hindi na siya nakakalakad. Ang mama ko ang nagpasok sa akin noon bilang altar server. Naririnig ko na rin kina lola ang mga kwento tungkol sa simbahan. Noong una ay ayoko talaga maging altar server. Pakiramdam ko kasi boring. Hindi rin naman ako palasimba at dahil nga kailangan o parang tradisyon na sa pamilya namin ay kailangan kong sumunod. 3 kaming magkakapit-bahay ang naunang mag-serve noon. Isa doon ang kaibigan kong si Camille. Habang nagmimisa si Father noon ay nasa likuran lang kami. Maya-maya pa ay may tinuturo si Camille sa akin. Akala ko nagbibiro lang siya. Yun daw kandila sa tabi ng Nazareno ay lumulutang. Hindi mapakali si Camille noon. Panay turo niya pa rin sa akin sa kandila. Pero sinaway ko si Camille dahil mapapagalitan kami ni Father kapag napansin niya kaming magulo. At may parusa din ng mga server na nagkasala. Paglilinisin sa kampanaryo ang mga may nagawang kasalanan para hindi na raw umulit. Yun pa naman ang ayokong gawin dahil nakakatakot dun sa taas. At isa pa, mapapagalitan din ako nila mama. Pero ewan ko ba kay Camille kung bakit hindi pa rin siya tumitigil sa pagbulong sa akin. Ayoko namang tignan ang tinuturo niya kasi matatakotin din ako. Hanggang sa biglang bumagsak si Camille at nawalan ng malay. Hindi ko siya nasalo agad dahil biglang pagbagsak niya. Binuhat naman agad siya ng mga ibang sakristan at dinala sa klinik ng simbahan. Pati ang mga nagsisimba ay napasigaw din. Ang sabi ay baka hindi pa nakapag-almusal si Camille. Nang maayos na ang lahat ay nagdiretso na si Father Emil sa pagbimisa. Sinubukan ko namang tignan ang tinuturo ni Camille na kandila sa tabi ng Nazareno sa sulok. Nung una ay wala naman akong napansin na kakaiba hanggang sa naging hugis tao ang usok ng kandila. Madilim sa sulok kaya ang tingin ni Camille ay lumulutang ang kandila. Nang mabuo na ang imahe ay parang
Nakatingin ito sa akin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakakita nun. May hawak din itong kandila at lumalaki na ang apoy. Sinabi ko yun sa katabi kong server. Hindi ko na maintindihan ng mga sinasabi ni Father Emil. Parang lumalaki na rin ang ulo ko sa kilabot. Narinig kong binulungan ako ng kasama ko na magdasal ako dahil wala naman siyang nakikitang ganun. Habang nakatitig ako ay lumulutang pa rin ang hugis taong usok na itim at hawak pa rin ang kandila hanggang sa nakaramdam ako ng pagkahilo at nawalan na rin ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa bahay na ako at hindi ko rin alam ang mga nangyari. Nang may masmasan na ako ay kinuwento ko yun kay Lola. Ang sabi niya, kahit ang mga simbahan ay pwedeng pasukin ng mga masasamang elemento o demonyo. Bukod daw sa malapit ng Semana Santa ng araw na yon. Siguro daw kasi hindi kami nakatuon sa misa na ginagawa sa simbahan kaya pinaglaruan kami ng ligaw na nilalang. Nilagnat din kaming dalawa ni Camille noon. Kaya maging si Father Emil ay nag-alala na sa amin at dinalaw kami. Ang sabi niya, nakaranas na din daw ng ganon ang datiyang sakristan ng simbahan. Kaya nagtawag si Father Emil ng ibang pari na may kaalaman sa ganon. May ibang klase ng dasal silang ginawa para mapalayas ang mga ganong klase ng nilalang. Maging si Father Emil din ay nakakakita ng mga kaluluwang ligaw sa simbahan. Simula noon ay hindi na kami nakakita ng ganoong nilalang hanggang sa lumuwas na ako ng Maynila para mag-aral ng college. Kamusta po? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marian. Medyo matagal na itong nangyari sa probinsya namin. At ngayon po ay nandito na ako sa Japan nagtatrabaho. Naging volunteer ako noon sa lugar namin na nagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo, lindol at maging sa sunog. Ang papa ko kasi ay naging konsehal dati sa lugar namin. Kaya naisipan ko na din na mag-volunteer noon. Isang beses noon, malapit na sumapit ang undas nang magkaroon ng sunog doon sa kalapit naming barangay. Dikit-dikit ang mga bahay doon, kaya pati ang iba ay nadamay. Gabi po yon nangyari at wala pang kuryente kaya ang karamihan ay mga tulog at hindi na namalayan na nasusunog na ang kalapit bahay nila. Wala rin silang naisalbang gamit dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy dahil na din sa mahangin ng gabing iyon. At ang naging dahilan nga ng sunog ay ang kandila na dumikit sa kurtina ng isang bahay doon. May mga namatay din sa nangyaring sunog na yon. Nalaman namin yon nang nagbibigay kami ng mga relief goods sa mga nasunugan. May na-interview din kasi kami na isa sa naging survivor na si Aling Azon. Ang sabi niya bago mangyari ang malaking sunog na yon ay galing siya sa labas para bumili ng kandila dahil biglaan ang pagkawala ng kuryente kaya wala siyang nakahandang kandila agad. Nang mapadaan siya sa isang kapitbahay ay nasilip niya sa bintana nila na may hawak na kandilang itim ang bata sa loob ng bahay. Kaya kinatok niya raw para pagsabihan na baka mamaya ay mabitawan ng bata ang kandila at pagmulan ng sunog. Pero nagalit pa daw ang kapitbahay nila dahil wala naman daw bata sa kanila dahil mag-asawa lang sila na bagong lipat doon. Pinapasok pa raw siya ng mag-asawa at pinakita na wala naman silang kasamang bata sa loob. Nagtaka raw siya at kinilabutan dahil kitang-kita niya daw ang batang nasa loob ng bahay at may hawak na itim na kandila. Pinag-isipan din daw siya ng mag-asawa na
nababaliw siya. Pero nagsasabi talaga siya ng totoo. Hanggang sa mga kalahating oras na nga ang lumipas daw noon, biglang sumiklab ang sunog. Gumapang daw ang kilabot sa katawan ni Aling Azon dahil naalala niya ang batang may hawak ng itim na kandila. Isa raw siguro ito sa masamang pangitain, pero hindi siya pinakinggan ng mag-asawa dahil siguro ay siya lang ang nakakakita dito. Habang nagkakagulo daw sa paglalabas ng mga gamit ang kabarangay niya, ay nakita niya ulit ang batang lalaki na may hawak na kandila at nakasindi pa nga. Sinabi niya yon sa anak niya, pero wala daw itong nakita at hindi siya pinaniwalaan ng anak niya. Inalis na raw niya ang tingin sa bata at nagpatuloy siya sa paglalabas ng mga gamit nila kahit nanginginig pa ang mga tuhod niya dahil sa nangyayaring sunog at sa kilabot ng makita niya ang bata na may dalang kandila. Nang mapasok ng mga bombero ang bahay ng pinagmulan ng sunog ay may nakita raw silang isang kandilang kulay itim na nakatirik pa din sa isang sulok. Kahit sunog na ang bahay ay nanatili pa rin nakatayo. Kaya nagtataka sila kung paano nangyari yon. Nakaligtas naman sa sunog ang mag-asawang nakatira doon. Kaya lang ay sila pa rin ang sinisisi ng mga kapitbahay nila dahil sa kanila nagsimula ang sunog. Kaya umalis na din ang mag-asawa sa barangay na yon. Ang balita pa daw, may nangyaring sunog na mga taong 1990 pa. Doon din sa barangay na yon. Ang bahay daw ng isang pamilya ang pinagmulan ng sunog noon. Palagi daw nag-aaway ang mag-asawa dahil sa pera at pagkakaroon ng ibang babae ng lalaki. Naputulan daw sila ng kuryente noon dahil walang binibigay na pambayad ang lalaki. Habang nag-aaway ang mag-asawa ay natabig daw ng lalaki ang kandila para magresulta ng sunog. Dahil nataranta na daw ang mag-asawa ay naiwan nila ang anak na lalaki at nasunog siya ng buhay. At iyon daw marahil ang batang nagpapakita na dala ang itim na kandila. Magandang araw po. Ako po si Chona. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang naging karanasan ko dito sa Korea. OFW po ako dito sa Korea. Nangyari po ang karanasan ko taong 2018. Maraming lugar sa Korea ang mahirap ipaliwanag ang ambience, lalo na sa palagi kong dinadaanan pagkagaling ko ng trabaho. Nakakabingi ang katahimikan at walang katao-tao sa paligid. Maaga din kasing nagsasarado ang mga tindahan pero binaliwala ko lang yon dahil nadadaanan ko lang naman yon. Nangupahan kami ng mga kasamahan ko noon malapit sa trabaho namin. Kasama ko rin ang pinsan ko na siyang nag-aya sa akin noon para magpunta ng Korea. Nasa pangatlong palapag ang apartment namin noon. At dahil nga mas matagal na sa akin ang pinsan ko noon, ay naiintindihan na niya ang mga salita doon. Ang sabi ng mga Koreano, ang inuupahan daw namin ay may namatay na babae. Sinunog daw niya ang sarili. Pati ang mga umuupa doon ay minsan nakikita na lang na sunog na ang mga damit nila sa hindi malamang dahilan. Nagbiro naman ang isa kong kasama na mag-ipon kami ng tubig para pag nakita namin na nasusunog ang mga damit namin ay mabuhusan agad. Hindi naman natawa ang iba naming kasamahan dahil natatakot daw sila. Hindi naman namin pwedeng mabawi ang binayad namin at maghanap ng malilipatan. Kaya sabi ko, palakasan na lang ng loob. Hanggang sa isang gabi ay mag-isa akong umuwi dahil nag-overtime ang department ng mga kasama ko. At isa pa, inaantok na rin ako kaya nauna na akong umuwi sa kanila.
Kahit medyo malayo pa lang ako sa inuupahan namin, ay natatanaw ko na may liwanag sa sliding window ng apartment. Ang inisip ko, baka nakauwi na ang mga kasama ko. Pero imposibleng mangyari yon dahil nauna akong umuwi sa kanila dahil nag-overtime pa sila. Kaya nagtaka ako kung sino ang nasa loob ng apartment namin. Kaya nagmadali akong umakyat sa apartment. Walang tao sa second floor nun dahil halos lahat doon ay nagtatrabaho. Nang nasa third floor na ako, ay dahan-dahan akong sumilip sa bintana at sobrang nanintig ang balahibo ko sa nakita ko. Isang kandilang lumulutang at nangamoy na din ang kandila. Kaya napaatras na ako at nagmamadaling bumaba hanggang makasalubong ko ang isang Koreano na nangungupahan sa second floor. Nagtataka siguro siya kung bakit ako nagmamadaling bumaba, pero ang ugali nila ay hindi sila nakikialam. Kaya tumakbo na lang ako papunta sa highway at umupo muna sa gilid. Pinagtitinginan rin ako ng mga Koreanong dumadaan. Hindi na muna ako pumasok hanggat wala pa ang mga kasama ko. Maya-maya pa ay dumating na sila at nakita nila ako sa gilid ng highway na nakaupo. Sinabi ko sa kanila ang nakita ko sa apartment, kaya agad silang pumasok doon para tignan. Nagpahuli naman ako ng pagpasok dahil natatakot pa rin ako. Pero nang pumasok sila ay wala naman daw lumulutang na kandila at normal naman daw lahat. Pinuksan na rin nila ang mga ilaw. Kinabukasan ay day off ng pinsan ko kaya siya lang ang naiwan sa inuupahan namin. Biniro pa siya ng mga kasamahan namin na baka may makita din siyang lumulutang na kandila. Pero natawa na lang siya. Mga bandang hapon noon ay tumunog ang cellphone ko at ang pinsan ko ang tumatawag. Nag-iiyak siya at ang sabi niya ay may nakita daw siyang babae sa may banyo at may dalang kandila. Kaya nagtatakbo siya pababa. Nagpaalam naman kami sa supervisor namin na maaga kaming uuwi dahil may emergency sa bahay namin. Kaya umuwi na kami noon at naabutan namin ang pinsan ko na umiiyak pa rin na nakaupo sa hagdan. Tinawagan din namin ang landlady namin para sabihin ang nangyari sa pinsan ko. Ang sabi ng may-ari, umalis na lang daw kami sa bahay at ipapagiba na lang niya ang apartment na inuupahan namin dahil may nagmumultong araw na babae doon at yun ay ang babaeng dating nangupahan sa kanila at nagkagusto sa anak niyang lalaki. Pero may girlfriend ang anak niya kaya hindi nito pinansin ang babae. Kaya isang gabi noon ay nagpakamatay daw ang babae sa pamamagitan ng pagsunog ng sarili gamit ang kandila. Sa banyo daw iyon natagpuan ng mga kasama. Nasunog na rin daw ang kalahati ng apartment at pinarenovate na lang. Pero hindi pa rin matahimik ang babaeng nagpakamatay. Nang dahil sa sinabing iyon ng landlady ay naghanap kami agad ng mauupahang iba. Mga ilang araw lang din ay nakita kong kinigiba na ang apartment pero naroon pa rin ang kilabot ko kahit na winawasak na nga. Hello po sa inyo mga kapasta. Ako nga pala si Lenny na taga Bagbagin. Sa edad kong 38 ay dalaga pa din po ako. Libangan ko na po pagkagaling sa trabaho ang makinig ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan dito sa YouTube channel nyo. Kahit madalas ay dalang-dala ako at nakakaramdam din ng takot sa mga istorya, lalo na at mag-isa lang ako sa tinitirhan ko, ay sige pa din ako ng pakikinig. May mga kwento din kasi na nakaka-relate ako, lalo na po kapag tungkol sa mga multo. Pero first time ko lang pong magbabahagi ng karanasan ko dito. Sana po mapili nyo. Nagtatrabaho ako sa pabrika ng biscuits dito sa Bagbagin.
at nangungupahan naman sa isang maliit na kwarto sa loob ng subdivision ng Vista Verde. May 5 taon na akong solong namumuhay dito at ganun na din katagal na hindi ako nakakauwi sa pamilya ko sa Ormoc. Mahirap po kasi ang buhay namin, kaya imbis na ipapamasahe ko pa uwi, ipinapadala ko na lang sa mga magulang ko para sa gastusin nila doon. Sa araw-araw, lagi ko silang namimiss, lalo na si Mamang. Kapag nagkakasakit nga ako, siya agad yung naiisip ko kasi sobrang maalaga talaga siya sa akin. Pero ganun po talaga tiis-tiis lang. Pangako ko naman sa kanila na sa sunod na makaipon ako, uuwi talaga ako para makasama sila. Kaso po, hindi na ako nahintay ni Mamang ko. Namatay siya nang wala ako, kaya masamang-masama ang loob ko. Gumawa ako ng paraan para makauwi sa amin. Hindi ako papayag na hindi ko makita si Mamang bago man lang siya ilibing. Pero hindi rin po ako nakapagtagal sa amin. Ilang araw pagkalibing ni Mamang, kinailangan ko nang lumuwas uli para magtrabaho. Malaki-laki rin po kasing halaga ang nautang ko para sa pamasahe at pagpapalibing kay Mamang. Kaya kailangan ko ng pagtrabahuhan yun para makabayad. Dahil sa lungkot at obligasyon na din ay isinubsob ko ang sarili ko sa pagtatrabaho. Yung tipong ginawa ko na ding araw ang gabi para lang madoble ang kita. Kaya maraming bagay na din po akong nakakaligtaan noon. Puro sa trabaho na lang nakatuon ang isip ko. Kasi po ay para sa gabi, hihilata na lang ako at matutulog. Wala nang panahong mag-isip at malungkot. Mahal na mahal ko po kasi talaga ang Mamang ko. At sobrang nalulungkot ako pag naiisip ko siya, kaya hanggang maaari ay lagi kong nililibang ang sarili ko para hindi siya pumasok sa isip ko. Pero isang gabi, may nangyari pong kababalaghan sa akin. Galing ako sa 2 magkasunod na duty noon. Pagod at antok na ako kaya agad akong nakatulog paghiga ko. Lampas hating gabi na yon sa tansya ko nang makaramdam ako ng matinding lamig. Tinatamad akong bumangon pero gusto kong hinaan ng electric fan. Pero nagulat ako nang pagmulat ko ng mata ay dilim ang sumalubong sa akin. Walang kuryente. Patay pala ang bentilador, pero bakit lamig na lamig ako? Sandali kong sinanay ang mata ko sa dilim, tapos ay inilibot ko ang tingin ko sa kwarto. Napasinghap ako ng parang may mahagip ang mata ko na bulto ng isang tao sa sulok malapit sa pinto. Kinabahan ako, pero nang lakas loob kong titigan ay nawala naman. Dahan-dahan akong bumangon at nangapa sa dilim para hanapin ang kandila at posporo. Medyo nilalamig pa din ako noon. Pero pagtapat ko sa bintana ay nagtaka ako nang makita ko sa mga siwang na maliwanag sa labas. Kaya binuksan ko ang bintana at nakita ko na may kuryente naman sa lahat ng bahay maliban sa akin. Pagpihit ko para sana hanapin ang kandila ay nagulat ako nang makita kong may nakasindi ng kandila sa lamesa ko. Agad gumapang ang kilabot sa katawan ko at lalo akong gininaw. Paano po ay mag-isa lang ako doon at hahanapin ko pa nga lang ang kandila ay kusa ng lumitaw at nagsinding mag-isa yon. Ay talaga pong nagtayuan ang balahibo ko sa takot. Hindi ko alam kung tatakbo ako Nilabanan ko na lang ang takot ko at nilapitan ang kandila para salalayan siya ng tubig at mabuti na ang nag-iingat. Pero paglapit ko ay natigilan ako nang makita kong sa tapat pala ng litrato ni Mamang
nakatirik ang kandila. Tapos ay biglang nangamoy bulaklak. Wala namang nakalagay doon. Nayakap ko ang sarili ko dahil sa kakaibang lamig na bumalot sa akin. Malungkot ang mukha ni Mamang. Noon ko biglang naalala ang petsa nung araw na yon. Ika 40 days pala ni Mamang. Kinilabutan at naiyak ako sa magkasamang lungkot at takot. Kaya pala nagparamdam ang Mamang ay para ipaalala sa akin na yun na yung araw ng paglisan ng kaluluwa niya sa mundo. Imbis na ako ang magtirik para sa kanya para mailawan ang paglalakbay ng kaluluwa niya, siya pa itong kusang nagsindi ng kandila para sa sarili niya. Sa kagustuhan kong hindi siya maisip para hindi malungkot, pati ang ika 40 days niya ay nalimutan ko na din. Magandang araw po. Ako po si Milet ng Navotas, 29 years old at may isang anak. Naging kasambahay po ako sa mag-asawang Dolfo at Miding. Dalawa lang silang pinagsisilbihan ko noon dahil nasa Amerika na ang tatlong anak nila at naghihintay na lang silang mapetisyon. Mabait silang mag-asawa, lalo na si Ate Miding na sobrang relihiyosa. May panata siya na tuwing Semana Santa ay namimigay ng kandila sa mga sumusunod sa prosesyon ng mahal na senyor. Iyon po yung santo ng nakahigang Nazareno na dinadayo pa ng mga taga-ibang lugar at ipinoprosesyon tuwing Biyernes Santo. Matagal na daw ang panata nilang iyon na minana pa ni Ate Miding sa lola niya. Wala silang palya taon-taon. Nang mapunta ako sa kanila, ay naging kasama na rin nila ako sa pamimili at pamimigay ng kandila sa mga tao sa kalsada na nag-aabang sa pagdaan ng prosesyon. Pero noong taong yon, 2018, ay naging masasakitin si Ate Miding. Nag-alala siya kasi ilang araw na lang ay Biyernes Santo na. Dahil hindi niya kayang maglakad, ay ako na lang ang pinapunta niya sa pabrika para bumili. 2 kahon ng kandila ang binili ko. Pagsapit ng Huwebes Santo ay may mga kapitbahay na ang nagpapaalala sa akin na huwag daw silang kalilimutang bigyan ng kandila kinabukasan. Panay-tango lang ang sagot ko pero nag-aalala ako na baka hindi magawang lumabas si Ate Miding para mamigay dahil sa kondisyon niya. Pinipilit nga namin siya ni Kuya Dolfo na dalhin na sa ospital pero tigas ng tanggi niya. Ayaw daw niya doon dahil mas lalo lang mas mapapadali ang buhay niya. Nung gabing yun ay hindi na muna ako umuwi sa bahay. Magdamag ko siyang binantayan. Naisip ko kasi na baka anumang oras ay kailanganin na namin siyang isugod sa ospital kahit ayaw niya. Kinabukasan, Biyernes Santo. Habang sa kalsada ay abala na ang maraming tao sa pagpaparot pa rito para magsimba sa bahay ng mahal na senyor at manood ng mga penitensya. Kami naman ay abala din sa paghahanda ng mga gamit para dalhin na sa ospital si ate. Pero ang tigas talaga ng pakiusap niya na wag siyang ialis sa bahay. Hayaan na lang daw namin siya doon at mamimigay pa siya ng kandila sa mga susunod sa prosesyon. Sinabihan namin siya ni Kuya na huwag na munang intindihin yon at kami na ang bahalang mamigay para hindi na siya mahirapan. Pero nagpakitang gilas si ate. Biglang tumayo at sinabing okay na ang pakiramdam niya. Naglakad-lakad pa nga siya. Nagulat naman kami ni Kuya dahil nung umaga lang na hindi niya maiangat ang ulo niya. Magana pa siyang kumain ng tanghaling yon. Matapos kumain ay nagsabi siyang magpapahinga lang siya sandali. Pero kabilin-bilinan niyang gisingin ko siya ng 3:00 dahil lalabas daw kami para mamigay ng mga kandila. Tumango na lang ako.
ang sigla-sigla pa noon ni Ate Miding at parang wala ngang iniindang sakit. Habang nasa taas si ate, si Kuya Dolfo ay nanonood ng 7 Palabras sa TV. Ako naman ay nagligpit-ligpit muna. Maya't maya ay salita namin siyang sinisilip. Natutulog siya kaya hinayaan lang naming makapagpahinga. Pasado 3:00 na noon, oras na, napatay na ang Diyos ayon sa paniniwala naming mga Katoliko. Umakyat ako sa kwarto ni Ate Miding para dalhan siya ng merienda. Pero ganoon na lang ang pagkabigla ko nang maabutan ko siyang wala ng buhay. Nagsisigaw ako at tinawag ko si Kuya Dolfo. Pero huli na ang lahat. Matigas na ang bangkay ni Ate Miding na parang ilang oras na siyang patay. Bandang mag-aalas 6, nakatayo ako sa gate para abangan ng serbisyo ng punerarya na tinawagan ni Kuya para kunin ang labi ni ate. Nadaanan ako ng isang kapitbahay at sinita ako na bakit daw siya ay hindi nabigyan ng kandila ni Ate Miding habang yung iba naman ay nabigyan. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi kako kami nakapamigay ng kandila pero ipinilit niyang namigay si Ate Miding sa prosesyon. Pinatunayan naman iyon ng isang kapitbahay na napatigil nang makita kaming nag-uusap. Kagagaling lang nila sa prosesyon at hawak pa ang kandilang nangalahati lang. Bigay daw yon ni Ate Miding. Nanlamig at parang nabingi ako sa sobrang kilabot na naramdaman ko. Napaka-imposible kako ng sinasabi nila dahil ayun at patay na ang ate. Sila naman ang nabigla at bumakas sa muka ang takot at hindi pagkapaniwala. Nagtayuan din ang balahibo nila dahil sigurado daw sila na si Ate Miding yung namigay ng kandila sa mga tao. Nung tignan ko ang 2 kahon ng kandila ay ganoon na lang ang pananayo ng balahibo ko nang makita kong marami na iyong bawas. Parang puputok ang sentido ko sa kakaisip kung paano nangyari iyon. Ang hirap paniwalaan at ang hirap ipaliwanag kung paanong sa huling sandali ay natupad pa rin ni Ate Miding ang panata niyang pamimigay ng kandila sa prosesyon tuwing Semana Santa. Kamusta po mga kapasta? Magandang araw po. Ako nga pala si Pia. Regular na tagapakinig sa channel na to. Taga Bagong Silang, Caloocan po ako. 33 years old at may 2 anak. Dito kami pansamantalang nakikipisan sa bahay ng magulang ko. Kasama po namin dito ang 2 kong kapatid na parehong wala pang asawa. Si nanay at si Lolo Pedring na tatay ng nanay ko. Nasa abroad po kasi ang asawa ko at kasalukuyan pa kaming nagpapagawa ng bahay sa Kamarin. Iyon din naman ang pakiusap ng nanay ko na dumuon muna kami para daw may makatuwang siya sa pag-aalaga kay Lolo Pedring. Nagtatrabaho pa din kasi sa City Hall si nanay sa edad na 55 at yung 2 kapatid ko naman ay parehong nag-aaral. Ulila na po kami sa ama sa pool pagkabata. Si Lolo Pedring at Lola Emma ang naging katuwang ni nanay sa pagtataguyod sa aming magkakapatid. Pero patay na din si Lola Emma, may 5 taon na ang nakararaan. At mula noon ay naging masasakitin na si Lolo Pedring. Hindi naman siya bedridden pero mahina na ang resistensya niya at wala nang kayang gawin kundi ang mahiga. Nasa 75 na din naman kasi ang edad niya noon. Laki ako sa mga lolo at lola ko. Kaya naman bukal talaga sa loob ko ang pag-aalaga kay Lolo Pedring. Sa ganoong paraan man lang ay masuklian ko ang pag-aalaga
at pagmamahal nila sa amin. Ganon din naman kay Lola Emma na kahit wala na ay hindi namin kinakalimutan. Kagaya na lang noong undas na yon. Maaga pa lang bumili na ako ng mga bulaklak na igagayak para sa kanila nila tatay, tito at tita na dadalhin sa sementeryo. Personal ko iyong ginagawa dahil mahilig talaga akong mag-ayos ng mga bulaklak. Habang inaayos ko ngayon ay pinapanood ako ni Lolo. Sabi niya ay matutuwa daw si Lola Emma dahil ang gaganda ng mga bulaklak. Pero mas matutuwa daw ang lola kung siya mismo ang personal na magbibigay nun sa kanya. Tinawanan ko ang lolo at sinabihan ko siyang manahimik na lang doon at hindi na siya pwedeng sumama sa amin sa sementeryo. Gawa ng hirap na siyang lumakad. Sabi naman niya ay basta ibibigay ko sa kanya ang mga bulaklak na yan. Naiilang na natatawa na lang ako kay Lolo Pedring. Ganon siguro talaga pag matanda na, nagiging makulit na. Makapananghali ay pumunta na kami sa sementeryo nila nanay para dumalaw sa mga patay namin. Mag-aalas 6 na ng gabi nang makauwi kami sa bahay. Kinuha ko agad ang mga kandilang itinabi ko para itulos naman sa harap ng pinto. Ganon kasi ang nakaugalian namin na bukod sa sementeryo ay ipagtutulos din sila ng kandila sa bahay. Sa paniwalang dadalaw din sila doon ng mga kaluluwa nila. Kung ilan ang mahal mo sa buhay na namayapa ay ganon din ang bilang ng kandila na itutulos mo para alam nila na kabilang sila sa inaalala mo. Nagsisilbi din daw kasi iyon na gabay sa mga kaluluwa nila. Bale, 4 ang itinulos kong kandila. Para kay tatay, kay Lola Emma, kay Tito Boy at Tita Nena na mga kapatid ni nanay. Matapos yon ay naghapunan na kami. Si Lolo Pedring ay maagang pinakain ng kapatid ko at nung oras na yon ay nakita kong nakahiga na. Nakaligpit na ako nun. Kaya umakyat na ako at kasalukuyan kong ka-video call ang asawa ko. Nang mula sa taas ng hagdan ay natanaw ko si Lolo na naglalakad papunta sa mga kandila na nasa harap ng pinto. Nagulat ako dahil nakatayo siya at mag-isang naglalakad. May hawak siyang kandila na mukhang itutulos pa niya sa mga nakasindi na. Tinawag ko si Mama at kapatid ko para pababain at maalalayan si Lolo. Importante kasi ang pinag-uusapan namin ng asawa ko. Pero nung walang sumagot, pinutol ko na ang usapan namin at ako na ang bumaba. Pero laking gulat ko nang wala na doon si Lolo sa pinto. Napaisip ako kung namalikmata lang ba ako na nakita ko si Lolo doon. Kasi imposible namang nakalakad siya agad pabalik ng ganon kabilis. Mahina na nga siya. Napatingin ako sa kwarto niya na bahagyang nakabukas. Pupuntahan ko na sana siya para i-check nang mapatingin ako sa mga kandilang nakatuod doon. Naging 5 na sila. Halatang katutulos lang nung isa dahil malaki pa siya, habang yung 4 ay paupos na. Kung ganon ay hindi ako namamalikmata lang. Talagang lumapit doon si Lolo para itulos yon. Dali-dali ko siyang pinuntahan sa kwarto niya. Nakahiga siya doon at nakapikit. Nang lapitan ko ay nagimbal ako ng mahipo kong malamig at matigas na ang mga kamay ni Lolo Pedring. Wala na ang lolo ko. Ganon na lang ang panlalaki ng ulo ko sa sobrang kilabot. Kaya pala sabi niya ay siya na ang magbibigay ng mga bulaklak kay Lola Emma dahil magkikita na pala sila at kaluluwa na lang pala niya ang nakita ko.
ipinagtulos na niya ng kandila ang sarili niya. Hello po sa lahat ng tagapakinig sa channel na to. Isel po ang pangalan ko. Taga Mahayhay, Laguna po ako. Pero sa ngayon ay nag-rent ako ng bed space dito sa Moraita. Dentistry student po ako sa CEU. Since tambay po ako sa horror channel na to, nag-try po ako magpadala ng story ko. Gusto ko lang din po kasing i-share sa inyo yung creepy experience ko dito sa boarding house na tinutuluyan ko. 4 months pa lang po ako dito nang maranasan ko yung nakakatakot na pangyayaring iyon. May 3 rooms po ang pinaparent dito. 2 po sa 3rd floor kung saan ako nakastay kasama ang mga kaklase ko. Tapos 1 po sa 2nd floor na bakante nung time na yon. Katapat po nun yung kwarto namin nila Ate Rose na caretaker ng boarding house. May hallway po doon kung saan may isang altar na may iba't ibang imahe ng santo. Pero madalas po ay hindi napapansin at dinadaan-daanan lang. Kasi bukod sa laging madilim sa part na yon wala yatang madasalin sa aming mga boarders, maging sina Ate Rose. Yung may-ari lang daw po kasi ang naglagay noon doon. Isang araw, nagising ako na ako na lang ang mag-isa sa room. Bandang hapon na yun kasi maghapon akong natulog. Hindi ko na namalayan ang pag-alis ng mga karoom ko. Sabado noon at tuwing weekend ay nag-uuwian sila sa mga probinsya nila. Ako naman ay once a month lang kung umuwi sa amin. Kaya madalas tuwing weekend ay halos solo ko lang talaga ang buong bahay. Pumasok ako sa CR noon para maligo. Tapos, bigla akong nakaamoy ng kandila. Napakunot noo ako. Medyo kinabahan din kasi aware ako sa mga kwento ng amoy ng kandila. Wala naman kasi akong alam na pwedeng panggalingan ng amoy na yon. Hanggang sa matapos akong maligo at makapagbihis ay hindi pa rin nawawala yung amoy ng kandila. Pababa na ako noon para magluto ng pagkain ko pero nung nasa taas pa lang ako ng hagdan ay napansin ko nang may liwanag sa hallway ng 2nd floor. Nang tuluyan akong makababa ay nakita kong may nakatirik palang kandila sa altar. Nagulat din ako kasi first time ko lang makitang may nakatirik na kandila doon. Kumakain na ako nang dumating sina Ate Rose. Galing daw sila sa mall. Nagkwentuhan kami at natanong ko sa kanila kung sila ba yung nagsindi ng kandila sa altar. Hindi daw sila dahil born again Christian sila at wala silang mga santo. Sabi ko na lang na baka yung mga taga-engineering ka ako. Pero sabi naman nila Ate Rose ay nauna pang umalis sa kanila ang mga yon. Halos kasunod lang daw ng mga roommate ko. At paglabas nila ng kwarto ay wala namang nakasinding kandila doon. Kung meron man ay hindi nila pwedeng iwan dahil mahirap na daw at baka magkasunog pa. Sa haba ng sinabi nila Ate Rose ay hindi ko magawang makasingit ng salita. Kinikilabutan na kasi ako noon dahil iniisip ko kung paanong nagkaroon ng nakasinding kandila doon kung maaga pa lang ay wala na silang lahat sa bahay. Natatakot man ay hindi ko yun pinahalata sa kanila. Naulit pa ang pangyayaring yun at lagi ay tuwing 6:00 ng gabi. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakakita sa kandila pero hindi ko naman ma-open sa mga tao doon dahil baka matakot sila at mag-alisan. Hanggang isang araw, nag-staycation sa Baguio sina Ate Rose. Sa akin ibinilin ang bahay since ako ang pinakamatagal na doon at hindi pala uwi. Nasa baba ako nang magkakasunod na umalis ang mga roommates ko at yung mga taga-engineering bandang tanghali. Kaya literal na ako lang talagang mag-isa sa boarding house. Natuon na sa pagre-review ang buong atensyon ko noon.
Hanggang nung muling sumapit ang 6:00 ay bigla na naman akong nakaamoy ng kandila. Tumahip ang dibdib ko sa kaba, lalo at alam kong mag-isa lang talaga ako doon. Gusto ko sanang baliwalain na lang pero nag-aalala akong matumba yon at magkasunog pa. Kaya no choice ako kundi bumaba at silipin yung altar. At tama nga ang hinala ko. May nakasindi na namang kandila. Lakas loob na bumaba ako para patayin yon. Pero pag-ihip ko ay muling sumindi iyon. Nangangapal ang batok ko sa pagtayo ng balahibo. Makailang beses ko pang hinipan yon. Tapos sa uling sisindi. Nanginginig na ang katawan ko at halos maihina ako sa takot. Hanggang sa naisipan kong magdasal. Pumikit ako at nagdasal ng taimtim. Maya-maya ay sinubukan kong hipan uli ang kandila. Tapos ay nakiramdam. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi na uli magsindi iyon. Nagpasalamat ako sa Diyos at dali-daling kinuha ang kandila at umakyat na. Mula noon ay ako na mismo ang nagsisindi ng kandila doon at nagdadasal. Siguro ay iyon ang gusto ng kung sino man o anumang entity na nagtitirik ng kandila sa altar. Na kahit gaano man tayo kaabala ay huwag tayong makakalimot na manalangin sa Diyos. Danica po ang pangalan ko mga kapasta. Bago lang po akong nakakapakinig sa channel na to. Narinig ko lang to noong pumasok ako sa pabrika ng mga toyo at suka dito sa Malabon. Ito kasi ang laging pinapakinggan ng mga kasamahan ko. Kaya mula noon ay ito na din ang naging libangan ko sa tuwing nasa bahay ako. Yung mga kasamahan ko din ang nag-udyok sa akin na subukang ipadala dito yung kakatwa na experience ko nung kabubiyuda ko pa lang. Ilang linggo pa lang na ililibing nun ang asawa ko. Problemado ako dahil sa dami ng bayarin. Bago kasi siya namatay ay naratay muna siya ng matagal kaya nagkanda baon-baon kami sa utang. Wala akong trabaho dahil ang gusto niya noon ay alagaan ko lang ang mga anak namin. Naubos sa pagkakasakit niya ang lahat ng ipon namin at nakaligtaan na ang ilang mga bagay. Kagaya na lang ng bahay namin na giray-giray na. Bagsak na ang bubong na halos tanaw mo na ang kalangitan. Ang mga dingding ay puro tapal ng mga karton. Yung sahig naman namin ay plywood lang at para kang nakikipagpatintero sa mga apak dahil isang maling hakbang mo tiyak lulusot ka. Pero anong gagawin ko? Hindi ko alam kung saang kamay ng Diyos ko kukunin ang pampagawa sa bahay namin. Pangkain nga lang ay hirap akong diskartehan. Idagdag pa ang mga maniningil. Naghahanap naman ako ng trabaho pero kahit doon minamalas pa din. Pinanghihinaan na ako ng loob nun. Dumating pa yung literal na bagyo na kasalukuyang nananalasa nun. Abot-abot ang kaba ko dahil baka biglang liparin yung kakapirasong bubong namin. Sobrang lakas ng hangin na pasok sa buong bahay. Halos mga karton na lang kasi ang dingding namin. Sininop ko muna ang mga anak ko sa bahaging kunti lang ang tulo para maisalba ko pa yung ilang gamit namin sa pagkabasa. Nang bigla namang kumidlat ng malakas, sabay pagsabog ng transformer sa poste. Ayon syempre nawalan ng kuryente. Nag-iyakan ang mga anak ko sa takot. Natataranta ako kaya hinanap ko agad ang kandila at posporo. Sa minalas-malas nabasa pa yung posporo kaya
nahirapan akong sindihan yung nag-iisa at maliit na kandila. Sa tuwing masisindihan naman, bigla ring namamatay dahil sa lakas ng hangin at ulan na pumapasok sa loob ng bahay. Paulit-ulit kong sinikap masindihan yon, pero paulit-ulit ding namamatay hanggang sa maging isa na lang yung palito. Nanggigipuspos na ako, lalo't walang tigil sa pag-iyak ang mga bata. Sa sobrang pagka-depress ay napaiyak na lang din ako at niyakap ang mga anak ko. Nasa ganoon kaming eksena nang mapansin kong biglang may lumiwanag. Akala ko ay kidlat, pero nagulat ako nang makita kong sa kandila pala galing yon. Nagkaroon ng sindi ang kandila. Bago ko sinukuan yon ay naisindi ko pa ang huling palito, pero alam kong namatay din kaagad ang ningas dahil humangin ng malakas. Kaya paanong biglang sumindi uli yon? Dali-dali akong tumayo para maghanap ng maipangtatakip doon para hindi siya agad hanginin. Sinamantala kong may sindi pa ang kandila. Mabilis kong nilikom sa isang sulok ang mga gamit namin at tinakpan ng trapal. Tapos ay naghanap ng iba pang kandila dahil maliit lang yon at siguradong hindi magtatagal. Pero wala akong nakita. Bumalik ako sa mga anak ko at pilit silang pinapakalma para makatulog na. Napaiyak ako uli sa sobrang kamisirablehan ng buhay namin. Naisip ko na sana ay naroon ang asawa ko. Sa puntong iyon, biglang humangin uli ng malakas. Pero yung lamig niya ay yung lamig na nakakatayo ng balahibo. Napatingin ako sa kandila dahil nag-aalala akong mamatay ang sindi. Pero nagtaka ako dahil wala siyang kagalaw-galaw. Nagliliparan ang kurtina at nag-uugaan ang dingding na karton sa lakas ng hangin. Pero hindi siya natitinag. Para bang may pumuprotekta sa kanya para manatiling buhay. Tuwid na tuwid ang ningas nito na nagbigay ng malaking liwanag sa paligid. Pero nag-aalala pa din ako dahil kakapiraso na lang yon. Maya-maya lang ay siguradong upos na yon at magdidilim uli ang paligid. Pilit kong nilalabanan ang antok dahil hindi ako pwedeng matulog sa ganoong sitwasyon. Pero habang nakatitig ako sa ningas ng kandila ay hindi ko din napaglabanan ang antok at napapapikit din ako. Naalimpungatan na lang ako nang may malamig na hanging dumampi sa batok ko hanggang sa likod na para bang may yumakap sa akin. Ramdam ko ang pagtayo ng balahibo ko at panlalaki ng ulo ko. Napaisip ako kung hangin lang ba yun, pero tahimik at kalmado na ang paligid. Mag-uumaga na din. Napatingin ako sa kandila at kinalabutan ako nang makita kong may sindi pa din yun at hindi man lang nabawasan. Noon biglang umihip uli ang hangin na may kasamang pamilyar na amoy. Amoy ng pabango ng asawa ko na sumasalit sa amoy ng kandila. Muli akong kinilabutan at noon ko naisip ang kakatwang ipinakita ng kandila. Hindi kaya siya ang nagsindi at pumrotekta sa ningas ng kandila para mabantayan kami sa magdamag.